Mga Filipino exhibitors at miyembro ng Philippine delegation dumating na para sa ika-11 China-ASEAN Expo sa Nanning, China. Ang buong ulat ihahatid sa atin ng aming kasamang si George Bandola live via Skype. George, kamusta dyan? Magandang hapon, Aya, at sa mga oras ito ay napakakulimlim na ng panahon. Bagamat napakainit din naman ang panahon dito po sa Nanning City ng Guangxi Province sa China. Dumating na nga dito sa Nanning ang mga Filipino delegates at exhibitors para sa ika-11 China-ASEAN Expo. Gaganapin din dito sa siyudad ng Ka-Expo. Kinabibilangan ng mga private Filipino traders sa mga delikado, mga mismong government officials mula na rin sa DTI SITEM at mga exhibitors. Bitbit ng mga Filipino delegates sa mga pinagmamalaking produkto ng Pilipinas mula sa mga kape ng Kalinga, personal accessories ng Bohol, seafood preserves, agri-products, furniture at iba pa. Mula nang maitatag ang China-ASEAN Expo noong taong 2003, kabilang ang Pilipinas sa mga bumubuo ng ASEAN at masipag na nagsusulong din ng kaayusan ng mga bansang kasapi nito. Maibalita ko lamang, kung may tensyon na nangyayari sa agawang teritoryo, hindi ito ramdam dito sa Nanning. Maging ang mga Filipinong delegado ay nagpasabi na mabenta ang mga produktong Pinoy at mas tinatangkilik, mas mainit ang pagtanggap ng mga Chinese sa Pilipino. Ngayong taon, lalahok ang Australia bilang special guest country para dito sa 11th Ka-Expo. At ang country of honor ngayong taon ay ang bansang Singapore. Ibig sabihin, mas masigasig ang mga bansang kasapi ng ASEAN na i-promote ang Singapore ngayong taon. Last year, Pilipinas ang banner country na dinalawan ni DTI Secretary Gregory Domingo. May natanggap na akong balita mula dyan sa Manila na si DTI Undersecretary Nora Terrado ang mangunguna sa delegado ng Pilipinas para sa formal na pagbubukas ng 11th Ka-Expo ngayong taon. Inaasang igigit ng China at ng mga nagkakaisang bansa sa Timog Silangang Asya ang pagpapalakas ng regional cooperation on economic participation at pagpapaunlad ng Maritime Silk Road, isang ruta ng mga sinaunang mga ngalakal na Chinese na umikot sa Asya. Bitbit ang mga kalakal na mga itong silk o lana. Ito po yung mamahaling uri ng tela na galing sa mga silkworms. Nakikiisa rin ngayong taon ng World Trade Organization at International Trade Center. Kabilang sa mga inaasahang magaganap ngayong Ka-Expo ang business matching, kung saan magkakaroon ng mas malawak na pagkakataon ang mga Filipino traders at mga kanilang mga counterparts na magkaroon, mapalawak ang kanilang merkado sa kanilang mga produkto. Bawat isang bansa sa ASEAN ay inaasahang makakakuha ng merkado sa China, hindi lang dahil sa dami ng produksyon o populasyon nito, kundi tinuturing na number one consumer ang China at nangunguna sa may pinakamakas na ekonomiya sa buong Asya. Bubuksan din ngayong taon, mga kaibigan, ang iba't ibang pavilion ng iba't ibang bansa na naglalaman ng kanilang mga produkto. Kasabay din ang bubuksan ngayong taon ng China-ASEAN Business and Investment Summit, isang high-level business meeting sa pagitan ng mga nangungunang industriya sa bawat bansang kasapi ng China at ASEAN. Abangan ang mga magaganap dito sa 11th China-ASEAN Expo sa mga susunod na araw. Mula po dito sa Nanning, China, ako po si George Bandola. Maraming salamat sa iyo, George Bandola, nag-uulat live mula sa Nanning, China.